welcome back sa ating channel. So ito, meron dinala dito na power supply. Bali, dinala to ng kaibigan nating technician. Power supply daw to ng component. So ito, kita natin yung naging damage. So ayan sumabog yung kanyang IC. So bali, ito yung regulator ng kanyang standby. So yung kanyang standby voltage dito, kita natin, ayan, 5.1 volts. So bali yung 5 volts na yon ay dito yung pinanggagalingan niya. So makikita nyo yung buong power supply. So itong malaking transformer, ito yung nagpapalabas ng kanyang main supply para sa kanyang amplifier. At itong dalawa naman ay PFC. So ano to mga bro, dual PFC yung ginamit. So ayan dual PFC yung ginamit. So ang gagawin natin ay itong standby 5 volts. Ayan sabog na ano natin, close up. So ayan, sabog. Pumutok na din yung kanyang capacitor para sa auxiliary. So hindi na natin mabasa yung number niyan. Yung resistor na yon para sa kanyang current sense. So ang gagawin natin dito ay modify natin sa RW. So ituturo natin kung paano malalaman kung ano diyan yung gagamitin nating opto. So mapapansin nyo, gumamit siya ng 4 na opto. So 1, 2, 3 meron pa dito. So madali lang naman malaman mga bro. Yung mga opto na nagme-maintain ng kanyang voltage, halimbawa ito, yung opto na to, madali na lang itong malaman. Ang gamit nito ay i-maintain niya yung voltage nitong para sa kanyang amplifier, yung supply sa kanyang amplifier. Kung ilan man yung volts nun, yun yung trabaho niya, i-maintain niya. Tapos yung kanyang 5 volts, meron din yan. So para malaman natin kung saan yung ginamit diyan. Yung opto natin, yung pin number 3 sa ating opto, dapat naka-connect yun sa ground. So kapag hindi naka-connect yun sa ground, posibleng yung opto ay ginamit sa switching. So meron pang dalawang opto dito. So posibleng ginamit yan ay para sa switching. So ito, posible na ito yung sa opto para sa ating 5 volts source. So check natin sa tester para maintindihan natin. So ayan, so ito yung malapit sa ating standby 5 volts. So posibleng yan yung ating nagme-maintain para sa kanyang 5 volts supply or standby. So ito, masyado malabo lang pag medyo na. So ganyan na lang. Ayan, natin. So yung capacitor natin, check natin yung capacitor. So ito, yung capacitor na ang value niya ay 68 by 450 volts. So ito yung main filter ng ating standby. So ito namang isa,
So ito na yung main ano niya, yung mas malaki. Yan na yung main filter para naman sa ating PFC at saka main source para sa supply ng kanyang main amplifier. So yung ground nito, so sim lang naman na naka-ground yan, yung yung dalawang capacitor. Ayan pag tinusok natin sa negative ng capacitor dito sa standby, saka yung mas malaking capacitor, may continuity yan. So dito natin hanapin yung kung anong opto dyan yung naka-ground. Pin number 3. So ito yung negative side ng ating capacitor. Doon tayo sa pin number 3 ng yung unang opto. So ibig sabihin ito yung para sa nagme-maintain ng kanyang standby 5 volts. Pag sinundan mo yung kanyang pin number 4, ko-connect yan doon sa mismong regulator IC. Ito, ayan. So tama Tapos pag chinik naman natin yung pin number 3 ng sumunod na opto, wala maski yung kanyang pin number 4, wala hindi siya nagbabuzzer. Kita natin yung tester natin. So, ulitin natin. Pin number 3 ng unang yung mas malapit na opto, yan, nagbabuzzer. So ito yung gagamitin natin. Yung sumunod na opto, yan, hindi nagbabuzzer yung pin number 3. Tapos yung ba't ng gitna na opto, pangatlo, hindi pa rin nagbabuzzer yung pin number 3. So pag ganyan, ginamit yung mga opto na yan para sa switching ng kanyang supply para sa auxiliary, para mag on and off yung PFC at saka yung main supply natin. Tapos yung isang isang opto na naka-separate dito, para naman to sa main supply. So nagme-maintain ng ating voltage sa main supply. Yan yung kanyang pin number 3. So ibig sabihin yan yung opto para sa main supply ng amplifier section. So yan. So ang gagamitin natin, ito yung opto na to. So napakita ko naman na noon kung paano ikabit yung StarW6053N. Mas gusto kong ikabit ngayon mga bro yung StarW kaysa sa 4 wires. Kasi mas mura siya at saka matibay din. Yung price ng StarW mas makakamura ka kasi sa presyo ng tatlong 4 wires makakabili ka na ng 10 piraso ng StarW, pati shipping na yon. So mas gusto ko yung StarW kaysa sa 4 wires. So marami pa yung hindi nakakaalam maglagay ng StarW, lalo na yung mga baguhan. Kasi pag StarW yung ilalagay mo, dapat marunong kang magbasa ng circuit kung saan may kakabit yung supply para sa StarW or yung sinasabi na auxiliary. So ito, papansin natin dito na ito yung kanyang auxiliary. So bali dalawa. Yung isa naman ay supply din para sa ito sa PWM ng main supply natin at saka sa PFC. So gagawin natin dito, check natin yung mga parts dito. Check natin tong diode ng ayun may shorted tong diode para sa auxiliary. So need natin tong ayusin para sa supply ng ating StarW. Pero meron siyang transistor dito. Ayan
Mukhang try ko na lang tong tanggalin kung matanggal yung short dito sa diode. Ayan short yung diode kasi nakakonect din siya doon sa transistor na yun. At saka check pa natin yung ibang diode. Ito short pa to. So yung diode na yan dalawa. Ayun, yung diode na yan. Di bali pwede na naman natin itong palitan ng in 4007. Tapos itong kanyang yung point something na resistor para sa current sense, papalitan din natin yan. So ito yung gagawin natin. So tatanggalin ko yung mga parts na kailangang palitan. Yung dating regulator nya tatanggalin natin. And then check natin yung shorted dyan. Kung hindi na kailangan yung parts na yan, tanggalin na natin. Kailangan lang nating buhayin yung para sa auxiliary. Kasi yun yung pang-susupply natin doon sa star W. Okay, bali yun yung gagawin natin dito. Tanggalin ko lang yung mga parts. So ayan, bali natanggal na natin yung mga parts na sira. So ito yung mga natanggal natin. Kita lang natin. Itong capacitor na 47/50. Shorted. Tapos syempre yung kanyang regulator na sabog kanina. Ayan. Tapos yung diode, dalawa. Yung para sa kanyang 300 volts. So ito, kailangan nating palitan kasi ito yung kanyang supply ng galing sa bridge diode. Saka meron pa akong tinanggal na transistor maliit. So ang papalitan ko lang dito yung diode at saka yung capacitor para sa kanyang auxiliary. Yung capacitor na 47/50, papalitan ko to. At saka yung dalawang diode, galing yan kasi dito, yung dalawang diode. Ayan kung susundan nyo yan, galing yan sa ating bridge rectifier diode sa positive. Yan. So may dadagdag ko pa pala kung paano nyo malaman yung opto na ginamit para sa nagme-maintain ng voltage. Yung pin number 2 ng opto, pag chinek nyo yan ng continuity, okay, ano natin so ito yung opto na nagme-maintain ng kanyang standby 5 volts. Yung kanyang pin number 2, nakakonect yan sa error amp na 431. So pag hindi siya nakakonect sa 431, hindi yan yung opto na ginamit para sa pag-maintain ng voltage. So ayun, papalitan ko lang yung mga parts and then kakabitan ko na ng star W. So ito, napapalitan ko na yung capacitor 47/50. So nilagyan ko yan ng 47/63 volts. Then yung diode kanina na shorted sa 300 volts. In 4007 na lang yan. Putulin ko lang yung mga paan niya. Tapos pwede na natin tong kabitan ng star W. Yan. So yung kanyang pin number 1, ang kanyang star W, pin number 1 sa drain or ito yung kanyang drain. Yan yung apat na yan.
dito yung drain, tapos yung pin number 3. So pin number 3 to mga bro, kasi yung pin number 2 nito blanco, kaya ang bilang nito 1, 2, 3. Yung pin number 3, dito na natin kukonek yung current sense resistor. So yung ginagamit ko dito 0.27, ano, 0.27. Kukonek natin yung resistor dito. And then yung dulo ng resistor na 0.27 dun sa ground or hot ground natin, negative side ng capacitor. And then yung pin number 4, yung gitnang pa, yan na yung supply natin para sa auxiliary. Nasa 12 to 18 volts. Yan. Tapos yung pin number 5 at saka 7, pagsasamahin na natin yan, tutupi lang natin ng ganyan. Yan na yung ating ground, hot ground, doon sa ating negative side ng main filter capacitor natin. Tapos yung pin number 6, pin number 4 ng opto. So, napakasimple lang, di ba? So, bali maglalagay lang ako dito ng wire, tapos connect natin. Iibayan ko na lang yung position ng ating camera. Nakita nyo. Ayan. So, lalagay muna natin yung current sense resistor natin. So, dito na natin kukonek yung pin number 3 ng ating star W. And then yung supply, so dito na. Check natin kung kumonek siya. Okay. So, bali yung setup natin, yun, medyo mahirap lang Okay, maglalagay pa tayo ng isang wire para sa kanyang pin number 3. So ito para naman sa kanyang supply. Pin number 4 para sa supply ng auxiliary. Ito naman sa ating current sense resistor.
Tapos, ito para sa pin number 4 ng ating opto. Tapos itong pin number 3 and 4 nito, hindi ko na lalagyan ng 10 nano kasi meron ng SMD na capacitor ito. So, check nyo na lang yung circuit niya. Pag-aralan nyo yung circuit. Kasi kung yung circuit niya ay walang nakalagay na capacitor dyan sa pin number 3 and 4 ng opto, magiging magkalaw yung ano niya, yung voltahe, yung kanyang millivolts. Fluctuates. So, ang kulang na lang ay yung ground. Ito. Medyo masikip kasi yung ilalim eh. Kaya mahirapan tayong mailagay. So, yung ground, lalagay ko na lang sa diode. Dahil nakakunik naman dyan. Wala ba tayong mapaglalagyan dito? Okay, meron. Yung bakanting capacitor. Ayan o, dyan ko ilalagay yung ground. Dito. Yan yung nagsamang pin number 5 at saka pin number 7. Hirap lang ilagay. Kasi masikip yung ano eh. Ayan, dyan na. Pero yung kapatid ko dito, sanay na din maglagay. Kasi yun yung ginagamit namin. Dahil nga, mas mura ito. Mas mura at matibay din. Kahit na wala na yung heatsink, malamig yan. So, ayan. Okay na yung ating connection. Yung pin number 4 sa diode na to, supply ng auxiliary. Pin number 1 natin, ito na. Ito siya. Pin number 1. Pin number 3, connect sa point 27. Ito. Dito connect yung pin number 3. Tapos ito, meron tayong nilagay na 0.27 ohms resistor. Ang kanyang current sense. Connect dito sa hot ground or negative side ng filter capacitor. Tapos, yung pin number 5, 7 na nagsama. Yung pin number 6, ito yan. Sa pin number 4 ng ating opto. So, ayan. Ready to, ano na to mga bro? Testing. So, check natin. So, okay naman. Yung ating, ano dito, wirings. Wala namang nagkadikit. Gamitin muna natin sa test valve. Yung ano na muna, 100 watts. 100 watts lang muna yung ginamit natin. Okay. Okay, power on natin. Check natin yung kanyang 5 volts. Ayan o, 5.1 volts. Lumabas na yung kanyang voltahe. So, ayan. Okay na yung kanyang standby. Na-modify natin.
So, kahit na maraming pumutok na parts dito sa power supply, so naayos pa rin. So, ito yung kagandahan ng may mga pang-modify ngayon. Sa dami ng pesa niyan at hindi na natin makita yung number at saka apurado pa si customer, kailangan magawa agad. So, ito, magagawa natin yung unit na naghihintay na si customer. So, ito mga bro, kung nagustuhan niyo yung ating video, please like, share, and subscribe. Maraming salamat.